So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, phone comparison tayo ulit ng mga iPhone sa pwede natin ma-purchase sa Greenleaf. So ang topic natin is the iPhone 11 Pro versus the iPhone 11 Pro Max. Ano kaya yung perfect na iPhone na pwede nyo ma-purchase? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan mga ka-J-Vlog, panibagong phone comparison na naman ang ating itatopic. And yun nga, ang topic natin is iPhone 11 Pro versus 11 Pro Max. So shoutout sa mga nakanood ng aking review game test, of course, dito sa iPhone 11 Pro. And yun nga, super satisfied ako sa performance pa rin ng iPhone 11 Pro still ngayon 2024. At ang nakakatuwa kasi sa iPhone 11 Pro and 11 Pro Max is very affordable na lang po sila sa Green Hills. So biruin nyo yung iPhone 11 Pro, for as low as 15,500 makakabili na kanya ng 64GB. So depende pa rin yan sa shop na bibili nyo kung ano yung mga offer, yung mga prices sila. Pero yung 64 ay nag-range sa 15,500 to 17,000 pesos. Tapos yung 256 is 18,000 to 19,000 pesos. So iPhone 11 Pro, 64 and 256 nag-range yan sa 15,500 to 19,000 pesos. Tapos meron tayo iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 Pro Max nag-range yan usually sa 17,000 to 22,000 pesos. 64 and 256GB. So syempre, saan pa ba tayo bibili ng mga legit iPhones? Wala na iba kundi sa mga nire-recommend nating shop. Unang-una kay Ate Annette, ZMB Cellphone Accessories, Ate Mayet, CMB Gadgets, and of course, Malin Gadget Shop kay Ate Malin. So yung mga Facebook pages ng mga shop na yan, nasa description box po yung mga link. Mamili na lang kayo kung anong trip yung shop na pag-inquirin. At ayun, sabihin nyo lang napanood yun dito sa vlog, automatic yan, 500 pesos cash discount agad ang ibibigay ng mga shop na yan para sa inyo. So syempre, marami ring nalilito kung ano i-purchase, 11 Pro or 11 Pro Max ba. So to be honest, ako rin nung year 2019 medyo naguguluhan din ako. Mag-ano ba ako, mag-smartphone ba ako na malaki or dun ako sa small form factor na iPhone 11 Pro. And ending sa 11 Pro Max ako. Ito yung dahilan ko ba't ako nag-11 Pro Max, kasi meron ako iPhone 11. iPhone 11 is meron ng small form factor 6.1 inches. Syempre ako gusto ko rin, galing din ako sa XS Max, meron akong XS Max. So syempre parang upgrade na rin, kinuha ko yung Max version which is 11 Pro Max na merong 6.5 inches. So kung gusto nyo talaga ng isang smartphone na nandun na yung all-in na specs sa 11 sa series ng model, syempre doon tayo sa Pro Max version kasi nandun na lahat ng upgrade kumbaga sa series na yon. Malaki battery, malaki screen, maganda ang camera. iPhone 11 Pro is syempre same din naman yan ng performance sa 11 Pro Max, pero mas maliit yung screen at mas maliit yung battery. So yon, when it comes sa performance ng dalawang smartphone na to ay wala naman po silang pinagkaiba. Sobrang pareho lang sila. Dahil pareho silang merong Apple A13 Bionic chip. And nag-game test ko ng iPhone 11 Pro last week lang. Nakapag-purchase na tayo ng iPhone 11 Pro. And still mga ka-J-Vlog, napakalakas pa rin ng iPhone 11 Pro for gaming ngayon 2024. Ang pinaka-main na lang magiging kalaban nyo talaga is battery. So kung gaming talaga focus nyo, or gaming talagang gagawin nyo sa 11 Pro or 11 Pro Max, I suggest go for the 256GB. 64 is not enough for gaming. Napakaliit na yan. Even sa mga casual thing, I think for me, casual things na lang 64GB. So, marami pa nga nabibitin sa 64. Pero meron namang option nga para ma-extend ang inyong storage. Mag-subscribe lang kayo sa iCloud. Meron na kayong additional 50GB for 50 pesos per month. Only lang yan. So, yun yung isang way para ma-extend yung storage nyo. Even sa 256 kung gusto nyo ma-extend pa, mag-subscribe kayo sa iCloud storage. Pero yun nga, stay tuned lang dahil bibili rin tayo ng 11 Pro Max soon. Inuunti-unti ko yan mga J-Vlog. At i-review natin, promise lahat ng series ng iPhone, i-review natin yan para meron kayong guide pag bibili kayo ng units sa Green Hills kay Ate Mayet, kay Ate Annette, and of course kay Ate Malin. So 11 Pro or 11 Pro Max, kung makikita nyo sa 64 tayo magko-compare is medyo yung price sila usually na 2,500 to 3,000 pesos price difference. 64 ng 11 Pro Max and 11 Pro. Marami rin ako nababasa sa comment na mas piniprefer ng iba talagang 11 Pro. Bakit? Dahil gusto nila yung mas maliit na smartphone. Ako kasi, to be honest, ito daily driver ko, dalawang unit, malaki at maliit. So 15 Pro Max and 15 Pro, same lang naman ang performance, sobrang bilis ng mga smartphones na to. Pero yun nga,
meron akong option na gamitin yung malaking screen size, meron akong option gamitin yung maliit na screen size. Ito, bibigyan ko lang kayo ng idea, ako based sa experience ko. Pag nasa outdoor ako, yan, naglalakad, nag-stroll, mas better na binibitbit ko is yung 15 Pro kasi mas maliit siya, better for one-handed operation, mas lightweight, kumbaga, even na titanium na to. So, mas maganda siya overall form factor for outdoor, and even pag nagbablog, mas maganda siyang gamitin dahil very light. Napakaliit at napakagandang gamitin for low-key vlogs. Compare dito kasi sa 15 Pro Max, pag nagbablog ka, talagang ang laki-laki, di ba? Kitang-kita talaga. Medyo bulky yung kanyang screen size for making contents. Pag Pro kasi mga J-Vlog, itong dalawang smartphone na to is walang pinagkaiba sa camera. Even the 11 Pro and 11 Pro Max. Kaya camera-wise, wala namang pinagkaiba dyan. Don't worry kung pipiliin nyo yung iPhone 11 Pro compare sa 11 Pro Max. Ang pinaka-main lang talaga ang mag-iiba dyan is the screen size. 6.5 inches sa 11 Pro Max. 5.8 inches po sa iPhone 11 Pro. And yung battery, and of course sa battery, since smaller form factor ang 11 Pro, mas maliit po battery niyan. So nagdedepende na talaga sa preference. And still, marami rin nagpe-prefer ng 11 Pro dahil nung vlog natin nga yan, naubos nga, wala nang stock din sila mahit niyan sa CMB Gadgets. Pero nag-restock na sila ngayon, marami na ulit silang stock, don't worry. Kaya mag-PM lang kayo. And of course, kay Ate Annette, marami rin siya stock ng 11 Pro. Kung ako tatanungin, kung mag-upgrade kayo ng pangmatagalan talaga, for me, I'll go for the 11 Pro Max. Bakit? Dahil yun nga, nandun na lahat ng pwede nyong magamit na feature sa series na yun. For example, yun nga, siya ang top of the line sa 11 series. So, meron siyang maximum performance sa battery, malaki screen size, OLED, di ba? OLED display, maganda camera, and syempre sobrang bilis ng smartphone na to. Even though, yung chipset naman ng 11 series ay pare-pareho sila. Pare-pareho sila ng bilis. 11 and 11 Pro Max, wala nang pinagkaiba sa performance dahil meron sila parehong Apple A13 Bionic chip. Pero syempre marami pa rin mga consumers ang mas piniprefer yung merong larger display. Unang-una dyan, mas maganda viewing experience pag malaki ang display, mas maraming content na nakikita for social media, mas better siya for gaming, to be honest. Ayan, for gaming, mas okay ang mga Pro Max. Malaki screen size, mas matagal silang malobat. Talagang may enjoy nyo yung kanyang screen. Perfect siyang gamitin for gaming. Kaya nagdedepende na lang talaga yan sa inyong preference kung anong screen size ang better para sa inyo. So yun, marami rin ako nababasa comment na ayaw nila yung Pro Max kasi sobrang bigat, nangangalay sila, ganyan yung mga dahilan. So ayan, maganda naman na gumawa si Apple ng mas smaller na 11 Pro para sa inyo. At ang maganda syempre sa 11 Pro is mas affordable siya compare sa 11 Pro Max. Kaya yun mga J-Vlog, no worries naman. Pag bibili kayo ng iPhone 11 Pro, makukuha nyo pa rin naman yung camera performance and performance sa chipset na makukuha nyo sa 11 Pro Max. Ang bukod tangi lang talagang pinagkaiba is yung screen size, form factor, and of course yung battery. So ito yung side-by-side comparison ng 11 Pro and 11 Pro Max. So yan, when it comes sa screen size lang talaga yung size sila magkaiba. So 5.8 versus 6.5 inches. So napakaganda na itong iPhone 11 Pro series mga J-Vlog. So pareho lang naman, design, placement ng camera, parehong-pareho yan, specs ng camera, parehong-pareho din. Ayan, triple rear camera system. So sa right side is pareho nandito yung power button and yung SIM tray. Sa taas naman is wala tayong makikita. Sa left side is nandito yung SIM tray, ay yung ring and silent toggle and power button. Sa baba naman is yung lightning port and speaker grills. So syempre, ito OLED tong iPhone 11 Pro and Pro Max. So Super Retina XDR OLED display, 5.8 versus 6.5. So ito po yung last na iPhones din na Pro na malilitang screen. Dahil nung next year is 6.1 and 6.7 inches na. Pero napakaganda rin ng mga screen na itong smartphone na to. Since OLED din siya, ayan, very vibrant yung mga display nito. Ang ganda ng color accuracy. Ayan, So, syempre, tingnan natin yung camera. Sa camera kasi, triple rear camera siya. Ayan, pareho rin ng camera. 0.5, pareho din. Lahat sa video, pareho din ng 4K. Video recording up to 60 FPS. Ayan, pareho lang. Very smooth.
Pareho rin sa portrait at sa iba pa. Pareho lang naman mga J-Vlog, walang pinagkaiba. Ang main lang na pinagkaiba ng 11 Pro and Pro Max is of course sa battery and screen size. Ayan. So yun, hopefully nakatulong tong vlog natin sa inyo kung nagde-decide kayo bumili ng iPhone 11 Pro or 11 Pro Max. Of course, wala nang iba kundi sa mga nire-recommend nga nating shop sa CMB Gadgets, ZMB Cellphone Accessories and Maling Gadget Shop. Sabihin nyo lang napanood nyo dito sa vlog, automatic yan, 500 pesos cash discount. Kunin nyo na lang yung 256GB sa internal storage kung meron pang mga available. Mas sulit yun mga ka-J-Vlog compare sa 64GB kasi 64GB is sobrang liit na yan ngayon 2024.